To sum up this year of 2023, when it comes to relationship, couple relationship, girlfriend-boyfriend relationship, and even married relationship, ang 2023 is a year of breakup. Imagine! Kasi nga, dagan kayo nag-break. Kilala nato sa industry, sa show business, mga silingan-silingan nato, sa mga kailan nato, dagan kong nag-break. So this year really is, I think, the year of breakups. Kaya pag ganyan na human ang 2023, napatay pila ka adlaw, daghan pa ako ng mga nagbabadyang relasyon na maguba or magulag. And most of the breaks up really, kanang ang mga rason is not really that rare. Kay common ang mga reasons na nagbulag ang mga couples this year. To focus on the kanang rason na nagbulag ang mga mag-asawa, magbuyag within a relationship, kay tungod sa third party involvement. Makaingon ta nga common gid siya nga rason nga magbulag is dugay na magud na ang mga rason, di ba? Pero this reason is really the most painful reason of all reasons nga magbulag ang mag-asawa or ang mag-uyab. Pero nga naman gid naman third party na. Pwede naman unta mingon ka nga, ay, I fall out of love with you. Pwede naman maging honest. Why honesty is very rare nowadays. And it turns out that infidelity is already common. Bisag asa na lang, mapunit na nato sa basurahan. And there are many contents po doon sa internet na kanang kita niyo nga, kanang entitled ba? Entitled kayo. There are a lot of entitlement airing in the any types of media right now. Even mainstream medias, ang ilang mga ginapakita ang mga salida kay it's all about infidelity or mga third party involvement sa relasyon. Whether it's babae to lalaki or lalaki to other woman or babae to babae in any gender, etc. It can always be part of infidelity. Why it is so hard na kanang magstay na honest and loyal sa isa ka relasyon, no? Karon lisod kayo pagkitaon ng kamo girls, kung makakita mo kanang tarong nga lalaki, grab na ninyo kay once in a blue moon magina makita ang kanang tarong nga lalaki karon. Excuse lang, wala labot ang mga tarong jud nga lalaki ha, or katong mga lalaki nga nagtarong jud mismo. Sikat na gud kayo ang mga wala nagtarong kay, you know, it's all over the news. Ingon gani sila nga kanang lisod na kaayo ang maghimong loyal kami ng mga panahon na walang lisod na kayo pangitao ng mga lalaki na loyal. Unya, ikaw nakakita kag loyal, go na. Ay na nagpakawali. Ayos nito, huwag mo na pakawali. Men are really entitled na nung kung maskin nakasala sila, kanang murag wala lang sa society. Kung ang lalaki ang makasala, ang lalaki mangitaglain or nagbulag, guba ang mabili, it's because nangita siya glain. Kanang murag, wala lang. No? Stereotyping of the society for the women na kung ang babae ang kanang saan yung ang dako kayo o kanang dako kayong gubot, dako kayong sigutanan, dako kayong istorya. But for ang men, murag, wala lang. Unang dapat i-normalize na nato na karon na we have to delete the stereotyping of women, no? And normalize to condemn those men na gahimog ingon ana ng paulit-ulit kanang idukdok gid sa ilang mga utok ang mali nila imong ginahimo, di na nimo siya palakpakan kay dili na siya tama. Kanang ginaingon nga mas daghan ang ginagahimo niya, mali na siya, mali gina siya, di gina mahimo tama kaya mali. Manang other contents said na kanang mayroon po nang mga babae nga mga pangilan ng mga lalaki kay para matuto po ng mga lalaki ba nga kanang may mga yung anak po ng mga babae nga kaya rapod sa mga babae. Well anyway, kaya na jud kung gusto ko. Pero women or me, for myself, mas ako napasakitan ko, mas ako ginabinuangan ko or nahitabo na sa ko, I still choose to do the right thing. Babae ka man, malalaki ka man, part ka man sa LGBTQ plus community or unsa man imong color, no? Pwede rin kayo ka maging infidel. It's all about your choice. It's all about how you do the things right and how you make your life easier. Sa ni mo pagpadagan sa imong kanibuhi na tama. Alam mo kayo mamuhi kang tama yung ginahimo o kayo mapasakitan, lalong-lalo na sa mga tao nga nagmahal sa imo. Kaya gani contentment, the word contentment or the meaning of being contented is so underrated na. It's because kuha na siya kanang siya virtue, siya patience. Nga lisod kayo og pagsa na lang ang mga tao nga nagahimo ana or naga-exercise ana sa ilang sarili towards other people that they love, that they really wanted to be with that person forever. Na kanang dili nila kayang pasakitan. Pwede naman kung kami magmahal mo isa ka tao but you are not exercising, okay, you are not doing the right thing. Samto na kasi istorya. So dili siya easy na mahimo kang inahan sa mga lalaki ng mga anak. It is because naa sa imong mga kamot kung paano nimo i-mold tarong ang imong mga anak na kanang makahuna-huna sa tama, buhaton ang tama as much as possible na maging responsableng lalaki, maging responsableng kanang somebody to stand with
his choices. So, tuluan na to atong mga anak, Diyos ko, tuluan na to atong mga anak na kanang maging kanang loyal and faithful. At an early age, ato anang isilsil sila mga alimpatakan sila mga pangutok na kanang kung lalaki ka, daghan ka ikag responsibilidad. Daghan ka ikag dapat nimong panindigan. Your choices or their choices will make them who they are in the future. Mga nato sila og silsil sila mga alimpatakan kitang mga inahan sa atong mga anak, ang mga lalaki o mga babae, especially sa mga lalaki nga yun ani ang dapat na treatment mo sa babae, especially when you are going to choose the person that you will be with forever or imo pakaslan or imo i-devote mo sa towards that person. Tudluan na to ato ang mga anak ng mga lalaki kung unsaon nila nga ug tama ang pagtratar sa isa ka babae nga dili dapat pasakitan. Because I still believe na great foundation of human being or sa mga anak nato is the most integral part of their being as a person. Ang atong mga maymay sa ilahang mga ginikanan mahinumduman magyuna nila, even though not everything, but as long as they will remember the things that we need to follow para masubay sila sa dalan nga tama. Sa bata pa lang sila atuan na silang igiha sa mga butang na dapat nilang himuon o sa mga butang na dili nila dapat himuon, and we will be able to kanang mapadako ang isa ka bata nga responsable para sa ilang mga desisyon sa kinabuhi, kay para dili na sila makapandamay pa pag-abot sa panahon, di ba? Have to give them the foundation that they need for them to be able to grow up as a very, very good citizen. So yun na lang no. Ay, mura man to kung makuan, mura man to kung masumti for now. So, sunod na po lang uban. Bye!